Welcome back mga ka-review natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin, no? Ito dapat yung ginagawa ng Pilipinas din, no? Gayahin po natin yung ginagawa ng ibang bansa. Ito po mga ka-review natin, binomba ng South Korean Coast Guard. Ang mga illegal Chinese fishing vessels, yan China nakahanap ng katapat, yan mga ka-review natin, patungkol po yan ang ating aalamin mula po dito sa channel ni Sa Iyong Araw. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at alamin ang balitang ito. Ito na po. Breaking news mga kaibigan. Ilang mga Chinese fishing vessel ang tilabaga halos mawasak dahil sa pagbobomba ng water cannons ng Taiwan sa kanila. Ano nga ba ang nangyari sa mahigit 650 na fishing vessel ng China na halos walang magawa dahil sa pagpoprotekta ng teritoryo ng Taiwan? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Naghigpit ang Taiwan sa pagtugon sa illegal na magagawain ng mga mangingisda mula China sa kanilang mga karagatan. Ito'y ayon din sa ulat ng Taiwan News. Ayon sa isang kamakailan lamang na ulat, ayon sa kalihim ng Konseho ng Ocean Affairs na si Kuan Piling, sa nakaraang 9 na buwan, mahigit sa 650 na mga barkong mangisda mula sa China ang napilitang umalis sa mga hangganan ng karagatan ng Taiwan. Sa isang pulong legislatura, inihayag ni Kuan na mula Enero hanggang Setyembre, mayroong 652 na mga barkong pangisda mula sa China ang pinalayas at hinuli ng mga otoridad at mga tauhan nito ng 20 sa mga barko na ito, nagkakahalaga ng 13.75 milyon Taiwan dollar o 420,181 US dollars ang mga multa na ipinataw bilang tugon sa mga paglabag na ito. Madalas na pumapasok ang mga barko mangisda mula sa China sa mga ipinagbabawal na bahagi ng karagatan ng Taiwan para mangisda, kaya't pinagtibay ng Taiwan ang kanilang pagmamanman sa mga hangganan gamit ang teknolohiyang radar, surveillance at mga patrol ng Coast Guard. Bukod sa iligal na pangisda, binanggit din ng artikulo ang isyu ng iligal na immigration. Binanggit ni Kuan na nahuli ng 71 na katao na karamihan ay mga Vietnamese at nagsasagawa ng koordinasyon ang iba't ibang otoridad tulad ng Police at National Immigration Agency upang tugunan ang isyong ito. Ini-attribute niya ang pagbaba ng illegal na pag-aambas at pangisda sa malalim na bahagi ng karagatan sa masusing pagsasagawa ng batas ng pamahalaan na kamakailan lamang ay binago sa batas at binigyan ng mas mabigat na parusa. Ayon din sa Taiwan News, sa hinaharap, layunin na gamitin ang teknolohiya upang mapalakas ang kakayahan sa pagsasagawa ng batas. Nagbigay rin ng artikulo ng mga ideya tungkol sa mga plano ng Coast Guard sa administrasyon ng Taiwan sa So yan nga po mga ka-review natin, no? Palakpakan po natin itong Taiwan mga ka-review natin, no? Kasi nagagawa po nilang paalisin itong Chinese, mga vessels ng Chinese, ano? Mga ka-review natin, na illegal na pumapasok sa kanilang teritoryo. Gaya po nung sa Pilipinas, no, mga ka-review natin, illegal din pong pumapasok itong China dito sa ating teritoryo. Pero ang pagkakaiba lang po mga ka-review ng Taiwan at Pilipinas, mga ka-review natin, ang Taiwan po ay pumapalag po. Hindi pumapalag po ng hindi lang po sa salita, kundi pati sa gawa, di ba? Biruin yung mga ka-review natin, napapaalis nila ang, di ba? Daang-daang mangingisda na illegal na pumapasok sa kanilang teritoryo at, di ba? At pinagmumulta pa nila ito. Yan mga ka-review natin, no? Pero sa Pilipinas po mga ka-review natin, bakit napakahirap, di ba? Dito naman, hindi naman nila ginera mga ka-review natin itong mga bansang pumapalag sa kanila. Gaya po ng Vietnam, South Korea at Taiwan, Indonesia, di ba?
Japan, di ba? Pumapalag po yan sa kanila pero hindi naman nila ginigera din, mga Caribbean natin. Bakit sa Pilipinas po, nagtatanong lang po bakit sa Pilipinas po ay ganito? Di ba? Tayo na ngayon nagmamay-ari ng di ba, ng teritoryong yan, di ba, ng West Philippine Sea. Tayo pa ang sinasabihan na illegal na pumapasok, no? Bukod dyan, mga Caribbean natin, tayo pang binubomba ng tubig, nako po. Di ba? Oh. Malaki po yung pagkakaiba no ng Pilipinas at saka ibang pagdating po ng approach nila sa kanilang mga sariling teritoryo, di ba? Yung ibang bansa, di naman natin sinasabi na wala talagang paninindigan, no? Or, di ba? Kasi yung Pilipinas, talagang yung mga Pilipino, kilala naman na mababait, di ba? Mababait po tayo, mga Pilipino. Kaso nga lang, parang nasusobrahan na rin tayo sa bait, no? Dito sa nangyayari po sa West Philippine Sea. 'Di ba? Kasi halos, 'di ba? Halos balita na lang na yan binobomba, hinaharang, paulit-ulit na lang. Pero dito sa ibang bansa, 'di ba, mga Caribbean natin, makikita mo talagang pumapalag talaga sila. So ano po ba yung gusto kong iparating dito, mga Caribbean natin? Bakit yung ibang bansa nagagawa nilang pumalag, no? Dito sa China. Yun lang po yung gusto kong malaman. Baka meron kayong alam, mga Caribbean natin, di ba? Pa-comment naman po kung, di ba? Siguro nga sa kagamitan, kulang tayo, di ba, mga Caribbean natin. Pero, sabi naman ng mga allied natin, ito tulong, di ba? Tutulong po sila sa atin. Papagawa ng mga barko at sinasabi na mayroong 22 na mga barko na inaasahang mahatid ngayong taon sa bansang Taiwan. Hanggang sa ngayon, isang 600 toneladang patrol frigate at 2 100 toneladang patrol boat at 6 na 35 toneladang patrol boat ang natapos sa proyektong ito. Ito ay paghahanda ng Taiwan laban sa mapang-abuso ng mga Chinese. At kung ating makikita, talaga namang nag-aangkin ng teritoryo ang China, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa mga karatig na bansa na katulad ng Taiwan. At dahil dito, tila baga nakakarma sila sa kanilang mga maling gawa. Ngunit ganun pa man, ang pinaka-importante sa lahat ay huwag magkagulo kundi magkaroon nawa ng respeto ang bawat bansa sa mga teritoryo na mayroon tayo. Unang Korinto 15 verse 57 to 58, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga po Panginoon na kayo po ang nagbibigay ng totoong tagumpay sa lahat ng laban namin sa lupang ito. Kayo po Panginoon ang tunay naming sandigan at magbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan. Patuloy Panginoon na alagaan ang bawat isa, ang bawat mamamayan ng bansang Pilipinas at maging ang mga karatig na bansa na magkaroon parati ng kapayapaan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So yan, mga Caribbean natin, no? Ano pong inyong masasabi dito sa, no? Bakit yung ibang bansa nga, kayang-kaya naman, di ba? Kaya naman nilang bombahin, di ba? Itong paalisin, itong mga China vessels, mga Caribbean natin, di ba? Na ano ko lang po to, mga Caribbean natin, kasi yung dito po sa atin, mga Caribbean natin, no? Dito po sa Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea, paulit-ulit na lang po tayong hinaharang ng China, mga Caribbean natin, di ba? Sabi nga ng mga nagko-comment, nakakasawa na po, no? Yung paulit-ulit na binabalita sa TV or sa, di ba? Sa media, mga Caribbean natin, na nakikita na rin naman natin yung panghaharas, panghaharang, pambobomba, pambabangga ng China. Pero ang
Ang ano lang dito mga ka-review natin, bakit, 'di ba? Bakit hindi pa pumalag, no? Kung meron talaga tayong mga ayaw naman natin talaga ng gera mga ka-review, 'di ba? Ayaw natin ng war. Diba? Pero kung palaging ganito ang ginagawa ng China, mga ka-review natin, no, nabobombahin ang ating mga resupply bangka, 'di ba? Talagang siguro mapipilitan din tayong gumante. Ha? Ano sa palagay niyo mga ka-review natin? Marami nga nagko-comment na tama na. Ha? Sumusobra na nga itong China, no? Hindi, nga. Sumusobra na po ang China mga ka-review natin, no? Ang hirap lang mga ka-review natin kasi kahit anong sobra-sobra ng ginagawa ng China sa atin, napakabait pa rin natin mga ka-review natin. Napakabait pa rin po ng Pilipinas sapagkat wala po tayong ginagawang aksyon, no? Na labanan din sila or gumante or 'di ba? Gumanti man lang sa kanilang ginagawa sa atin. 'Di ba? Mahirap naman kung puro lang silang bobomba ng tubig sa atin, 'di ba? Siyempre paminsan-minsan, 'di ba? Ipakita rin natin na nag-i-exist ang Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Diba? Wag naman pong puro na lang sila. Tayo naman po kasi sobra na po sila, di ba? Yan po yung comment ng ating mga kababayan. Well, anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, no? China winasak, no? Yung nga lang wala tayong nagawa. Pilipinas walang nagawa, pero ibang bansa meron naman nagawa. Alright? Yan mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa iyong araw. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po.